Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Thank you. Salamat po. Balik tayo sa ating palatuntunang Kamao nga Zero sa Litter News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Actually, ang Pinoy Extreme Channel show po natin ay 5:30 to 6:30 po ng hapon nationwide. Ang Litter News Philippines po ay digital platform and a founding member po ng Philippine Online Broadcasters Association. Muli ang ating imbitasyon by the way sa mga nag-online broadcast. Sumali po kayo sa pinakauna at nag-iisang lehitimong Online Broadcasters Association, ang POBA. Kung meron po tayong KBP sa mga radio broadcasters, radio and TV broadcasters, meron na po tayong Philippine Online Broadcasters Association for the owners and broadcasters, producers, anchors, reporters online. Nasaan man po kayo, Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, you can simply fill up our digital platform. I-PM nyo lamang po ako, ang inyo pong lingkod, at pwede ko pong isend po sa inyo ang digital, ang ating online membership form in Online Broadcasters Association. Doon po sa mga nagtatanong at ngayon lamang po narinig ang POBA, ang pinaka-objective po natin dyan ay ma-professionalize ang online broadcasting sector at makapag-develop po tayo ng malawak na opportunity sa lahat pong mga involved sa online broadcasting industry. Ayan. So, you expect that there will be programs na patutupad po tayo na aprobahan po ng board. And of course, para mapapahalagahan po ng bawat isa, syempre may membership fee ang pagsali po sa Philippine Online Broadcasters Association. Ang ating kaibigan at katotot kasamang si PJ Cabrera ang sumadya sa opisina po ng POBA sa Litter News para mag-member. Ayan. Nagbayad na po ng membership fee si PJ Cabrera. Thank you, partner PJ. At pakihikayatin nyo ang mga taga Calabarzon area, mga taga Batangas, Laguna, Rizal, Quezon area niya na mga nag-online na sumali po. At may angat, ma-professionalize ang kanilang ginagawa na online broadcasting sapagkat we wanted to bring it truly different value of online broadcasting sa buong mundo. Nice natin ipakita na mga Pilipino po ay mga professional online broadcasters. Tama na yung mga pawardi-wardi na online broadcasting na walang kakwenta-kwenta. Magtulungan tayo na mapaganda ang ating ginagawa at pakinabangan po ng mamamayan ang ginagawa po nating serbisyo publiko. At higit sa lahat, maging katuwang po ng gobyerno sa paglaban po ng pawalaan sa fake news, sa katiwalian, sa pagpapakalat ng kasinungalingan, at kung ano-anong mga hindi magandang gawain na ginagamit po ang online. So, gamitin po natin ang online technology for meaningful purposes. Yan. Areglado, balikan natin ang ating survey question. Satisfied nga ba kayo o hindi? Na-late yung drummer ko eh. Hoy, drummer! One more time! Ito po ang ating survey question. Satisfied ba kayo o hindi sa pamamahala ng Duterte administration sa ating bansa?
Habang naghihintay po kami ng inyo po mga reaksyon na amin pong inirerespeto, ano man po yan, pabor, kontra, o lukewarm or hot or cold. Yan po ay welcome na welcome dito sa ating palatuntunan at ang ating programa po ay nananatiling independyente at hindi po kami nagpapagamit sa kung kani-kaninong mga personal agenda, vested agenda. Papasukin nga natin si Partner Boyet sapagkat siya po ay may report, ano? Namimiss ko na ang mamang ito eh. Matagal-tagal na hindi kami nakapagkwentuhan ito. Kumusta kaya ang kanyang kaharian sa Southern Metro Manila? At makumusta natin kung ano na mga nangyari dyan sa kanyang lugar na yan. Alright, sa bahaging ito ng ating program, alamin natin ang Southern Metro Manila. Nasa linya natin si Partner Boyet G. Paring Boyet, magandang hapon. Go ahead. Magandang hapon din, Errol. Na-miss din kita. Miss na miss ka namin, partner. Oo, alam mo. Ang hirap alam talaga pag siguro, ang hirap ako muna. Ang hirap talaga pagka ang kakwentuhan ko ay mayaman. Ayun, natumbok mo. Hindi niya alam alam mo, kung paano ubusin ang kanyang pera. Alam mo, nabanggit mong mayaman. Oh. Alam mo naman ang ginagawa natin. Meron tayong negosyo. Yeah. At pag natutok na tayo dun sa negosyo na yon, ayun na. Tama. Siyempre, binibigyan natin ng prioridad yun. Ano? Tama po, tama. At yun naman yung ating karagdagang kita sa ating ginagawang ito, no? Actually, medyo, alam ko, na-miss din ako ng ating mga listener Tama. and no? Namimiss ka ng mga viewers natin worldwide. Sa mga viewers natin, ako. So maraming salamat sa kanila. Maraming salamat sa inyo. At alam ko, na-miss nyo ako. Sapagkat, isa tayo sa may, sabihin na natin may magandang boses. Siyempre. Siyempre. Sino pa ba naman? Na sa bangko Sino pa ba naman ang pupuri? Di sarili na lang. Siyempre. Hindi ko nahintayin manggaling pa sa ibang tao yung pagpuri. Ako na mismo. Why not? Pero ito lang, partner Boyet, ganito ano. Sa mga nanonood po sa atin dito sa Kamao nga Zero sa Leader Notes Philippines at sa Pinoy Extreme Channel, nais ko lamang pong banggitin na ang kasamang Boyet Guillermo kasi ay tulad po ng mga kasama nating iba din na may mga sariling hanap buhay at ang ginagawang public service sa media, sa radyo, sa online, sa dyaryo is purely passion na lamang eh. Passion. Ibig sabihin, hindi naman ito ang hanap buhay talaga natin. We are just happy doing it because this is our first love profession. Totoo yan. Yeah. Oo. At pag tayo't huminto, ay alam mo naman, pag nahinto tayo, talagang hinihila tayo pabalik. Tama. Hinihila tayo pabalik at kinakailangang marinig din talaga ang tinig natin, no? Ng ating mga tagapakinig. No? Kaya andito pa rin tayo kahit tayo ay nagbakasyon lang ng mga ilang linggo, talaga namang babalik at babalik ka sa pinanggalingan mo. Parang Gary Valenciano babalik ka rin. Babalik ka rin. Eto na. Diretso na ako rito. Alam mo, Errol, pinulong ng National Capital Regional Police Office Director Police Major General Guillermo Eliazar ang mga stakeholder ng pamahalaan at leader ng mga militanteng grupo kaugnay nga ito sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na July 22, 2019. Ang hakbangin ito ni Eliazar ay bahagi ng kanilang paghahanda sa SONA ng Pangulo na dadagsain ng mga realista. Para ma-secure ang labas ng batasan pambansa, magtatalaga ng 8,500 pulis si Eliazar sa lugar para mag-maintain ng seguridad doon. Inaasahan kasi ni Major General Eliazar na aabot sa 15,000 realista ang susugod sa area ng St. Peter Church sa kahabaan ng Commonwealth Avenue na magsasagawa ng programa. Kasama ng PNP ang mga sundalo, multiplier at MMDA para sa seguridad ng publiko kung saan umaabot sa mahigit na 14,000 pulis mula sa iba't ibang distrito at rehiyon ang nakatambay sa Metro Manila.
Gagawin anya ito ni Elizar upang maging payapa at maayos ang isasagawang SONA at walang maitalang untoward incident sa mga napagkasunduan ng PNP at mga leader ng realista. Naniniwala ang direktor ng NCRPO susundin ang kanilang napagkasunduan kung saan ang anti-Duterte at pro ay magkakahiwalay ang lugar. Pero sinabi ni Elizar, kung lalabagin ng realista ang kanilang mga kasunduan, hindi magdadalawang isip ang PNP na buwagin ang kanilang grupo. Hindi rin magbabarikada ng mga 10-wheeler truck ng bumbero o barbed wire ang PNP para lamang iharang sa mga realista kung saan ang tangi lamang barikada sa pagitan ng mga realista at pulis ay ang itatayong stage ng mga realista. Nasa 95% na ang ginawang paghahanda ng pulisya sa darating na SONA ng Pangulong Rodrigo Duterte. Parin Boyet, Ako. ano kaya ang mga magandang balita ng presidente sa SONA, no? Ano kaya ang magagandang ibabalita ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address? Ikaw ba may ini-expect ka na dapat banggitin ng presidente? Alam mo naman, inaasahan mo ba? Napanood ko yung mga una at ako sa sarili ko talaga, nakukulangan ako. Nakukulangan ka. Babanggitin kaya na, baka no? yan din ang maasahan ko, di ba? Mahirap. Sa akin, mahirap akong umasa na merong... Baka mabigo ka lang, ganon? Oo, mabibigo ko. Alam mo, masakit sa atin yung mga gano'n na umaasa tayo na hindi, for the sake of discussion na lang, for the sake of discussion, ano ang inaasahan mong banggitin ng presidente kung sa'yo? Sana maipaliwanag. Okay. Nang maayos yung nangyayari sa yung ating tinatawag na ating karagatan. Bahagi ng Scarborough Shoal. Agree. West Philippine Sea. West Philippine Sea. Dapat ipaliwanag ano ba talaga ang kasunduan ng Pilipinas at China, tama? Yan, oo. Ano pa? Yung mga citizen ng China. Oo. Uy, may report ako nakita, ha? May report ako nakita online na yung mga Chinese daw yan na dumating na nagpapanggap lang daw ng mga workers but they are military officers daw? Naku. Delikado yan, no? Nakakapangamba yung mga ganyang nagulat lang ako may ganyan. Sa mga police beat, ha? Nangunguna ang mga Chinese national na merong kaso. Mga violations. Oo, violation na merong nilabag na mga batas dito sa atin. Teka. May batas, di ba? May batas, nilabag. Napaparusahan ba pag lumabag? Natataka nga kami. Bakit ganun eh? Ano nangyayari pag nahuli? Parang wala pa yata iisampa sa mga piskal eh. Wala pang nakasuhan? Oo. Inimbestigahan. Ano yan, mga anak ng Diyos na ligtas sa lahat ng... Nagugulat na. Ganun at ang dami ng mga Chinese national na involved sa paglabag ng batas dito sa atin eh. Sa Boracay, alam mo ba sa Boracay, nabanggit mo yan ng mga ganyang insidente. Sa Boracay, ganun din. Mga Chinese ang napakahilig lumabag sa mga batas. Pero hindi kaya because of they are so many, napakarami na nila ngayon dito. Talaga, marami na talaga. Parang yung argumento lang sa may nag-argumento, ang mga Katoliko anya mga makakasalanan, tingnan nyo anya sa NBP, sa New Bilibid Prison, kung anong relihiyon ang maraming nakulong. Katoliko. Sapagkat majority na rin sa bansa Katoliko. Hindi kaya gano'n, kaya maraming Chinese na rin ang ang naitatala na mga violators ng mga local laws natin. Balikan natin si Paring Boyet bago tayo mag-break.
Boyet G. Paring Boyet. Hello. Hoy, pasensya. Oo. naputol. Ano pa ang Naputol inaasahan na. mong marinig mo sa SONA? Ano pang inaasahan mong marinig sa SONA? Yung ganun pa rin eh. Usapin pa rin sa karagatan eh. Talagang gusto mo yan, maliwanagan talaga. Oo eh. Sige, ayos. Oo, ayos. yung bangkang parang papel na binangga. Oh. O teka, baka gusto mo na lang sumagot sa survey question. Ang tanong natin ngayon ay, satisfied ka ba o hindi sa pamamahala ng Duterte administration? Hindi! Hindi ka satisfied? Opinion mo yan. Boyet G! Tatanungin pa ba kita kung bakit? Okay lang ba tanungin pa kita kung bakit? Okay lang? Sige nga, para tama nga yung aking opinion. Sige. Boyet Guillermo, bakit hindi ka satisfied? Bakit? Di ba nga, sinabi ko nga pag nag-SONA ang Pangulo, nakukulangan ako. Hindi nga talaga ako satisfied. Ayun. Yes. May kulang. Safe answer. May kulang. Safe answer. Pag sinabi nating may kulang, nagagawa yung mga ibang bagay, no? So kailangan dagdagan. May kulang eh. Maganda raw sa maganda, may magandang nagagawa. Kulang pa rin, di ba? May kulang. Okay lang ba ulit na mag-follow up question ako? Ano ang pwedeng i-suggest mo na idadagdag? Kasi sa korupsyon, nakikita natin pag na-involve naman ang government officials, siba. Sa police, pag na-involve lang sa katarantaduhan, siba. Diba? Yung mga maliliit na inosente, siguro naman ay dapat natin mabigyan ng na-involve sa droga, no? Bigyan natin ng pagkakataon na mabuhay, mabigyan ng hustisya, yung mga ganun ba? No? Pakakainin pa yan eh. Babantayan pa yan sa kulungan. Pakakainin. Gastos lang yan. Sorry. Oo nga pero naman di ba may karapatan ang lahat ng bagay nilikha dito sa mundo. May karapatan lahat mabuhay. Ipis man yan. Di ba? Noted. Hayop man yan, insect man yan. Ay, magagalit sa iyo ang mga nagmamahal ng kalikasan. Noted. Pag ang ipis o papatayin mo ng ganun-ganun lamang. Minsan meron akong na-encounter na inapakan ako insekto. Patay. Nagalit siya ako. Uy, isang estudyante yun. Isang estudyante yun pala. Yung estudyante niyo mapagmahal sa mga hayop. Mapagmahal sa Hindi ka naman nagmumura, di ba? Hindi naman po. Nagpapaliwanag lang ho. Ay, nagulat ako. Yung atin lang bigyan ng yung karapatan mabuhay ng isang individual. Okay, so noted. Ngayon, okay lang ba siyang tawagin kang dilawan ka? Hindi naman. Actually, ang jacket ko ngayon, pulang-pula ko eh. Ako din, nakapula. Meron ding may halong asul. Meron akong Isko Moreno. Meron akong loyalist na pula. Kompleto na. Ang opisina namin kulay pink. Ayos. Ano yung kulay pink dito sa Pasay? Hindi ba? Hindi porki anong kulay mo, ano ka na. Hindi porki nagiging against ka sa pamahalaan. Hindi naman against sa pamahalaan. I-correct natin. Hindi ibig sabihin na kapag kaibang opinion mo, labang ka na sa pamahalaan. Hindi ganoon. Yes naman. Lagi na lang dilaw eh. You are wala just... na, lusaw na nga dilaw eh. Mapapala natin sa mga nakaraang di ba? You're just expressing your opinion. Na tayo. Nabasa na yun. Kumbaga sa lipat na tayo sa ibang page.
Noted, partner. Noted. Thank you. Maraming salamat. Okay. Back to you, Aaron. Paring Boyet Guillermo live mula po sa lungsod ng Pasay. Ayan. Na-miss ko lang kasi ang paring Boyet Guillermo kaya sinulit-sulit ko eh. Anong buwan kayang sunod na magkikwentuhan kami niyan? Anong buwan kayang sunod na report ni paring Boyet Guillermo? Magsisona. Thank you, paring Boyet. Maraming salamat po at kami po ay magbabalik. Habang kami po ay naka-break, iwanan ko po itong ating survey question. Satisfied ba kayo o hindi sa pamamahala sa gobyerno at sa bansa natin ng Duterte administration? Balikan po namin kayo pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol na kami sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.